Meron daw umanong kinasasangkutan itong si Matibag mga kababayan. Ito ay patungkol ho dito sa sinasabing quarry. At isa pa mga kabayan, itong asawa di umano ni Matibag ay may kinasasangkutan na isang flood control ghost project. Nako mga kababayan, matindi ho ang usapin ngayon patungkol ho sa politika at labanan sa politika. At talagang nagkakampi-kampihan na ho ngayon at hindi natin malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. O ngayon mga kababayan, talagang nangyayari na ang sinasabi ni Vice President Inday Sara Duterte na bloodbath. Ito na, talagang nagkakampi-kampihan na ang bawat mga politiko. Yari mga kababayan. Na kanino kaya ang huling halakhak mga kababayan? Eto, panoorin ho natin ang paliwanag ni General Macanas sa kanyang YouTube channel, The General's Viewpoint. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Attorney Levi Lidito Baligod. Tungkol ito sa kay NBI Director Matibag. Sabi niya, sige nga, huliin mo ang sarili mo. Isiner ni Attorney Baligod ang post ni Doc Lorraine Badoy. Ito ang post ni Lorraine Badoy. Yung negosyo ni Matibag na quarry, walang permit. Nako mga kababayan, yari. Walang permit. At wala sa SALN niya. Ayun pa, wala pa pala sa salin. Nako. And then ito, isang post dito is NBI pumalag sa mga kritisismong tinatarget lang ang mga kalaban ng administrasyon. So, itong quarry na ito, last year ko pa ito, kailan ba ito? Last year meron lang mga article na nababasa ko tungkol yan. Matibag, hindi pa naman masyadong kilala ang Matibag noon. Kaya pinabayaan ko lang mga quarry-quarry dyan. So, ibig sabihin pala nito mga kababayan, matagal ng issue ang patungkol ho dito. Ngayon lang ulit nabubuhay. Pati yung wife niya, may mga issue sa flood control projects, wala lang. Pabayaan ko, ba't ngayon, dahil nasa sentro na siya ng limelight, Ayun. kung ano-ano nang pinaggagawa ng NBI, kaya nagkakaroon ako ng interest na pansinin. Totoo ba ito? May quarry ba talaga? Kayo naman, taga saan ba siya? Laguna, Kadalya. Magbasa ko sa mga comments. May nabasa ko kanina. Ann Mendoza. Napanood ko YouTube live video ni former Captain Dado Enrique. Sabi niya may nakausap daw siya mga taga-NBI from different regions. Ang sabi, nahihiya daw talaga ang mga taga-NBI kay Matibag ngayon. Oh, yan na nga mga kababayan ang sinasabi ho natin. Mismong mga kasamahan pa ni Matibag ang nahihiya. Baka kung saan-saan lang kasi kinuha itong si Matibag Ang ginagawa ay katulad ni Auntie Claire mga kababayan na magsiselbing attack dog ni Marcos Jr. Ako wala pa akong nakakausap. Kaya lang alam ko, matitino ang mga NBI agents, personnel and everything. Wala akong reklamo sa NBI. Yes. Ngayon ay puro na reklamo. iba na ngayon mga kababayan. Lagay sa sentro ng kontrobersya na itong NBI dahil sa kanilang direktor. Kahit ako, kung ako yung rank and file ng NBI na of all these years doing my best maintaining the image of this agency, talagang mahihiya rin ako. Kasi ngayon, siya ang sentro. Inimbestigahan daw niya yung grave threat ni BP Sara. Na gugurgur daw si BP. Pinag-aralan yung mental behavior, state of mind ni BP Sara.
lumabas yung kanyang audio recording. Grabing pagmumura. Mas matindi pa pala siya kay Vice President Inday Sara Duterte kasi yan talagang diretsahan yung sinabi nila, walang conditional. Back to you, Matibag. Pero nakakaya talaga yun. O, tapos ngayon, paliwanag niya na iba noon. Ordinaryong attorney Matibag lang ako noon. Ngayon is NBI director na ako ngayon. Tapos sabi pa niya, I carry the burden. Burden? I carry the mandate of the Filipino people. Alam ba niya, di ba abogado ito? Talaga ba? Talagang pinapasamba niya yung mga nararamdaman ng sambayan ng Pilipino? Naku, hindi mga kababayan. Nakikinabang lang siya sa pera ng taong bayan. Dahil yung pinapasahod sa kanya galing sa kaban ng bayan. Yun ang katotohanan mga kababayan. At syempre, nagsisilbi siyang attack dog ni Marcos Jr. Anong ibig sabihin ng mandate? Ang alam kong mandate is binotohan ka ng taong bayan. Yes, Not tama. a single vote. Yung nagboto lang naman sa kanya si Marcos Jr. Bumoto kay Matibag. Kaya wala siyang mandate. So ang sinasabi niya, kung nagawa daw niya noon, yung pagmumura, ay hindi daw ngayon. Professional na daw siya. Di, sana nga totoo, professional. Kasi nga naman, napaka-professional ang NBI as an organization. Binabasa ko mga comment. Nakakaya. NBI, ang meaning na ngayon ng NBI is national bias. Kita nyo, pati yung ating mga kababayan, iba na yung paningin, iba na yung paniniwala sa NBI dahil dito kay Matibag. Investigation, bias. Ano pa? NBI, neuro brain investigation. So, wala. Sayang. Balik tayo sa issue. Quarry. Totoo ba o hindi? Sana sagutin. Kung hindi totoo, di kasuhan nyo si Tama. Doc Lorraine Badoy. Yung sa mga kababayan natin, I think yung related dito na quarry is from Laguna. Ayun, baka may mga kababayan ho tayo dyan na alam yung patungkol sa issue ni Matibag. Ayan, kontakin nyo si General Macanas mga kababayan sa kanyang YouTube channel na The General's Viewpoint. Parang nakakasirang puri na rin yan na pagbintangan ka na may quarry business ka, walang permit, tapos wala sa salin. So, diba, malaking tanong yan. nakakasira sa imahe yan? Hindi totoo, ang NBI director, sampahan niya ng kaso si Doc Lorraine Badoy. Paano kung totoo? Yari kapag totoo ito mga kababayan tapos hindi pa nakadeklara doon sa kanyang salin. Galit na galit sila sa salin ni BP Sara at iba pang mga pro Duterte. Pero eto mga kababayan, number 1 o isa sa number 1 na violator. Tama itong post ni Attorney Baligod. Sige nga, puliin mo ang sarili mo. Mahirap yan, yung uliin mo ang iyong sarili. Ito pa, post dito. Asawa ni NBI Director Matibag na si First District Laguna Representative Maria Rene Ann Lourdes Garcia Matibag may almost 1 billion flood control project. Nako po mga kababayan, pati pala asawa. No, how true. Nababasa ko lang ito mga post. So sana yung mga ganyang impormasyon ay magpaliwanag itong asawa ni Matibag mga kababayan. Kung talagang puro ito kasinungalingan, bahala sila mag-file ng legal action dito sa nag-post na si Doc Lorraine Badoy. Pero kung talagang ito ho ay totoo, nako, kailangan nilang aminin sa publiko.
Alde Calo, that is how this administration cuddle their alipores. Wala man lang investigasyon. Kung kasamahan, okay lang. Pagkalaban sa politika, wala. Kulong agad kapag kalaban sa politika. Investigasyon, kaso, kaliwat kanan. Tama. Kakaawa si Mr. Jason sa isyuhan ng warrant of arrest, nilagay non-bailable. Eh sabi, nagkamali daw ang korte. Sige na lang, tinanggap na mabuti na lang at humingi ng apology yung korte sa pagkakamali. Ay lang, dito, sa administrasyong ito, pag magsalita ka laban sa administrasyon, humanda ka. Dahil may kalalagyan ka. Ibig sabihin, tumahimik na lang. Huwag nang magsalita laban sa administrasyon. Ganon ba ang gusto nila? So yan na nga mga kababayan ang naging reaction opinion ni General Macanas patungkol ho dito sa di umano ay pagkakasangkot ng asawa ni Matibag, no? Na patungkol ho dito sa mga issue ng flood control project na alam naman ho natin mga kababayan talagang mainit na mainit ito sa sambayan ng Pilipino kung saan ang bilyong-bilyong pera ng taong bayan na dapat ay talagang sa taong bayan na makikinabang ang taong bayan sa mga proyekto, mga pagbabago ay nawala, napunta sa bulsa ng mga buwaya.